Iwasang manigarilyo. Huwag ilagay ang kandila, oil o gas lamp malapit sa kurtina o mga bagay na madaling magliyab. Patayin ang nakasinding kandila bago matulog. Huwag magtago ng flammable materials tulad ng gasolina, alkohol at pintura sa loob ng bahay. Mas makabubuting may fire extinguisher sa bawat bahay at alam ng bawat miyembro ang tamang paggamit nito. Huwag iiwan ang niluluto lalo na kung may mantika sa kawali habang nagpiprito. Sakaling bigla itong magliyab dahil napabayaan, huwag Kaibigan, maaasahan, mapagkakatiwalaan. Ito ang DCEC Radyo Agila. I-connect, pagkonekta sa iba't ibang personalidad at mga sektor ng lipunan, makabuluhang usapan at inspirasyon na bubusog sa inyong pananghalian. I-connect kasama ang Mami ng Bayan, Del Sorara at ang buong Konekada. I-connect tuwing linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa himpilang paborito ng bayan, DZEC 1062, Radyo Agila. Okay, pagkatapos ng programang Health Watch. Pagkatapos ng programang i-connect, isusunod naman ang kantahan na program, Ian, Calling. Yun ang host natin mamaya sa kantahan na program. And I will be your host for today's i-connect, di ba? Del Sorara, ang mami ng bayan sa programang i-connect. Yan o. Mga ka-i-connect na namamalengke, umahabol, maaabutan pa po ninyo, lalong-lalo na yung mga nasa Radyo Agila naka-tune in. Yan o. Kasama ko na, last year pa natin to inimbitahan. Sobrang hectic ng schedule, diba? At we're very thankful na pagbigyan na tayo kasi napakalaga ng kanyang mga sasabihin. Sabi nga para sa ekonomiya. Diba? Ng bansa. Diba? Ayan, ang tinutukoy ko po ay si Dr. Julius Leaño Jr., ang Direktor 4 ng DOST, Philippine Textile Research Institute o PTRI ng DOST. Good morning, Doc Julius. Good morning, Tita Bel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyo at sa aking mga kababayan po mula sa Ilocos, Slovakia. Inimbag nga bigat kada kayo amin apo. Di ba? Wala pa akong tanong yan. Ang haba na ng sagot, di ba? Natawa talaga si Jonas. Gustong-gusto kanyang nandito. Fan mo po yan Fan number 1 mo po yan Nagtatanong siya, kailan i-guess si Doc Julius? Sabi ko, next year, 2026. Na, oo 2025 pa siya nagtanong di ba? Okay. Para sa ating mga ka-i-connect, Doc Julius, ano po ba ang Philippine Tropical Fabrics at bakit ito magandang piliin para sa araw-araw na kasuotan? Well, at dito naman po tayo, Enero na naman po at Yes. ang Enero po ay ang Philippine Tropical Fabrics Month. Yes. Kaya po tinatampok natin ulit, Tita Bel, ang Philippine Tropical Fabrics. Alam niyo po, ito ay for the very first time nagkaroon tayo ng isang pagkakataon na alam mo yun, magkaroon ng isang tela na pwedeng gamitin o dapat pala gamitin kasi nasa batas yun. Dapat Yes. gamitin ng lahat ng mga kawani at mga opisyal ng gobyerno. Ito po ang tinatawag nating Philippine Tropical Fabrics. At yung tanong bakit masarap isuot? Aba, unang-una, pag nagsuot ka, di ibig sabihin compliant ka sa batas. Tama. Yun ang una-una. Masunurin ka. Masunurin ka. Oo, kasi karamihan po sa atin, maliliit na bagay minsan, di na natin masunod nasusunod. Oo, Katulad nga. halimbawa,
Tatapo yung basura. Sabi Kaya nga, nga. don't litter eh, di ba? Oo, di kayo pagtawid sa tamang tawiran. Talagang, Pedestrian Oo, crossing. di natin nagagawa. So ito po, unang-una po yon. Pangalawa, syempre, meron po yung, ito po ay gawa sa Pilipinas. Alam natin, ang hibla, ang sinulid, ang tela, gawa mismo yan sa atin sa Pilipinas. So, napakalaking bagay po na matulungan din natin ang industriya ng pagtetela sa Pilipinas sa pamamagitan po ng Philippine Tropical Fabrics. Oh, di ba? Ang ganda ng sinabi. Kaya mga ka-ikonek, yung telang ginagamit natin, yung damit na isinusuot natin, damahin natin, ayan, sa init, sa ginhawa at Yes. tibay. Ano po ang kaibahan ng PTF kumpara sa karaniwang tela sa merkado, Doc? Well, unang-una po yan, ang number one feature niya, more than anything else po, ay gawa po ito ng Pilipino. Gawa po natin yan, sariling atin. Yan. So yung mga iba nagsasabi, ay, di pwede naman yang i-import. Hindi po pwede. Kasi kahit kung in-import po yan, malalaman po yan sa testing, Tita Bel, hindi natin bibigyan ng certification yan sa PTRI sapagkat ang Correct. sinasabi ng batas, dapat mula hibla. Yan. Yung hibla, sasabihin niya ng DA, ay oo, abakayan na mula sa Samar, kunwari, or abakayan mula sa Caraga. So alam natin yun. Pag ginawa yung sinulid, sasabihin natin, nasaan ginawa ang sinulid? Ginawa ba yan dito? O baka binili mo lang naman yan. Tapos titingnan natin ngayon yung sinulid kung andun nga ba yung abaka. Okay, tapos naging tela. Tapos nasuot natin. So, all of these are part po ng ating mandato sa batas para po matest at magkaroon ng certification at malaman talaga natin na ito ay Philippine Tropical Fabric. So, more than anything else, yun po yung layunin po nun. Ang ganda ng mga napapanood natin, mga ka-ikonek, mga tela po. Yan po yung mga binabanggit. Opo, ito po, uniforme Yan, po yan yan. ng PTRI. Ang ganda. Ito, uniforme ng NEDA. Alam ko po, Ganda. natuloy yan. Ito po, medyo matagal ang design pero nag-push. Ito Ang ganda naman po ng ay civil kulay. service. Opo. Wow. Ito ay sa House of Representatives. Oh! Itong brown. Opo. Wow. So, ang ating pong House of Representatives, yung kanila pong mga empleyado ay isa po sa mga unang compliant sapagkat sila po ay gumagamit na ngayon ng PTF para sa kanilang uniform. Ayun, ayan. Having said that, Doc Julius, mula sa halaman hanggang maging tela, paano kaya ginagawa ang PTF gamit ang lokal na hibla? Kasi nabanggit niyo iba't ibang hibla di ba, Doc? Opo. Actually, unang po dyan, kailangan makuha muna natin yung hibla mula sa ating mga halaman. Yan. So, ano ba yung mga halaman na yun? Sa pa doon, abaka. Ang abaka po, tayo ang pinakamalaking supplier ng abaka sa buong mundo sapagkat ang abaka ay Philippine material po yan. Wow. Atin po yan, endemic sa Pilipinas. Pangalawa, bamboo. Saging, yung saging po pag namunga yan, hindi na yan mamumunga ulit. So tinatabas lang yan, pinapabayaan po minsan na mabulok sa mga sagingan. And then yung pinya naman, pag nag-gather ka, actually part ng management ng pinya is tinatanggalan mo ng dahon. So yung dahon po meron yung hibla. So kailangan po nating ikuhanin yung hibla mula sa mga halaman na ito sa pamamagitan po ng iba't ibang proseso na na-develop din po ng DOST-PTRI. Tawag natin doon fiber extraction. So yun po ang unang estado ng fiber natin mula po sa ating mga farms. That's why palagi, Tita Bel, sinasabi namin ang PTF, malaki po ang impact sa ating mga kababayan, magsasaka at ating mga kababayan na nasa kanayunan sapagkat dito po nanggagaling yung ating mga hibla. So yun po yung unang-unang step. At pag may fiber na po tayo, sasabihin naman po yan ng ating Department of Agriculture na ito po ay talagang fiber mula sa Pilipinas. Yun po ang pinagsisimulan po ng proseso na yan. At then yung fiber, mapupunta po siya sa iba-iba nating natural fiber hubs. Naririnig mo yun, Tita Bel, palagi namin sinasabi yun. Correct. Dito po nako-convert yung mga fibers na ito para po maging pwede po silang maging sinulid. Ayun. Okay, para po paglabas sana doon sa ating mga locations, mas mataas yung value. Hindi yung magbebenta ka ng 100 pesos per kilo. Kasi yung fiber lang, mga nandun yung presyo 500 hanggang 300 siguro. Mataas na yung 400. Pero pag ginawa mong, tinatawag namin pong spinnable fiber o yung ready na maging sinulid, halos abot yung, Tita Bel, ng 1,000, 1,500 per kilo. So, napakalaki po ang impact niya sa kabuhayan ng ating mga magsasaka kapag nangyayari po itong parte or bahagi ng proseso ito sa ating mga komunidad. Ayan. So, nasa gitna pa lang tayo Nasa niyan. gitna pa lang Pero sige, go. Yes, pero gusto ko lang batiin yung mga nag-effort. Talaga namang nanood ng Facebook Live. Angelo Reda, Sunday, tanghalian ulit ka Aguilati Bel Surara. Of
course. Thank you. Dan, like and share na po kay Connect. Sabi naman ni Arch Christian Roda, hello po. Happy Sunday morning everyone on i-connect and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Wow. Thank you. Ayan si Estelito Mereno, watching from local of Apopong District of Sarangani. Galing Ay. yan. Sarangani, galing kayo dyan, di po ba? Ayan. Syempre sa mga taga DOST Peter, hello. Ayan. At ito yung magandang tanong kasi consumer din ako, mamimili din ako, Doc, di ba? Opo. Laging tinatanong, magkano ba ang PTF? Mas mahal po ba ito kumpara sa ordinaryong tela? Ayan, sasagutin niya ni Doc. Opo. Sige. Unang-una po, yung PTF natin ay may iba-ibang klase. So, iba yung, siyempre yung PTF na ginagamit sa barong, iba yung PTF sa pantalon, iba yung PTF na pang, anong tawag sa ganun? Coat. Or jacket. Kasi iba-iba ang tawag, kasi iba-iba po Yes. yung tinatawag namin na fabric weight, yung Yes. kapal po nun. Oo. So, ang range po ng per yard, this is actually 60 inch po to. Ito yung 60 width. inches, Opo, 1 yung yard width. yun eh, di ba? Hindi, yun po yung width. Tita, width. Sige. Tita Bel. At saka yung per yard nun is nasa around 300 to 400 pesos. So, pag i-compare mo, pwede natin i-compare po kasi yan sa dalawa. Una, yung outright na polyester, abay talaga namang mas mura yung polyester. Pero pag kinumpare mo yan sa cotton linen, which is yun ang dapat niyang ka-level, ay mas mura siya dapagkat yung mga cotton linen at saka mas mataas na quality ng fabrics ay nasa 500 to 600 pesos per yard. So, ang benchmark natin, Tita Bel, dyan ay pumasok siya doon sa uniform allowance. Kasi Ayan. ang uniform allowance ng Very gobyerno, good. maliit naman po Very yan. good. So kung hindi yan pumasok, naku, kami po ang unang magre-revolusyon kasi talagang siyempre hindi naman kalakihan ang ating uniform allowance. So Yes. dapat pumasok po siya. So Ayun. yung 200-300 pesos per yard ay pasok na po yun. Sapagkat ang isang blouse naman, Tita Bel, ay siguro isa't kalahati, malaki na po yun. Yes. Kung sakali. So, hindi po tayo nalalayo doon sa budget natin para dyan. At ang maganda po, tingnan natin yung posibilidad at yung pagkakataon na makatulong tayo hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi matulungan din natin ang kalikasan sapagkat meron pong itong environmental benefits compared kapag tinatangkilik natin is yung pure lang na polyester-based na mga tela. Ayun, pwede pala tayo mag-uniform, Jonas. Yung mura ng tela, di ba? Oo, Isa pwede just na yan. kaya natin. Opo. Para lahat tayo dito sa Radyo Agla may uniform. uniform, opo. Wow. Yan, suggest natin, paririnig ko yung sinabi ni Doc Julius. Okay, yung presyo na binanggit nyo, presyo ng PTF, Doc Julius, ano po ba yung binabayaran ng consumer dyan kapag bumibili ng PTF? Actually, pag tela po, ang malaking bahagdan nun ay narinig na pupunta po doon sa materyales. Okay. So, ibig sabihin, kapag bumili tayo kahit maliit na bahagdan lang ng pinya ang laman po nun, imagine mo, hanggang sa farm, nararamdaman yung pagbili natin, di ba, Tita Bel? So, yung 400 pesos mo niyan, siguro, a good 1/3 or 1/4 of that ay talagang diretso sa ating mga farmers. So, napakalaki po ng impact niya sa kabuhayan. Sabi ko nga, kasi ilan ba ang gagamit? Alam niyo bang may 2 milyong empleyado ang gobyerno? Regular pa lang po yun. Oo. At marami pa po tayo sa LGUs, marami pa po tayo mga ibang mga nature ng appointment po sa gobyerno na pwede rin pong gumamit. By the way po, yung PTF for now po ay nasa para lamang po sa government muna siya. Para i-post. lang muna sa government. Oo, pero hindi Ayan. po yun limited kasi ang pribadong sektor po pwede rin Pwede pong gumamit. rin. Lalo po pag nakita natin yung kwento, di ba? Tita? Opo, Imagine, may oo. farmers doon, may environmental concern, may cultural side. So, napakaganda po nung magiging impact ng ating paggamit araw-araw. Kumbaga, you really wear your culture, you really wear your Filipino spirit in your sleeves. Talking of Philippine Tropical Fabrics, do, maraming mga ka-connect natin. Paano kami makakabili niyan? Gusto namin yan. Binanggit ni Doc, for government, for now. For now. Oo, for now. Alimbawa, yung mga simpleng mamamayan, gusto na nilang i-try. Bumili. Paano? Oo, Oh, paano? well, kung maliliit lang pong yarda, like isa, dalawa, ikaw lang gagamit, makipag-ugnayan po kayo sa PTRI. Yung Facebook po naman namin ay open palagi. Sa Let us know. DOST yan, Opo, DOST, DOST PTRI PTRI, Facebook page. oo. Baka po pwede pong may makuha agad na isa, dalawang yarda sa opisina. Oo Kung nga. ganun lang din naman kaliit. Yung mga maliliit naman na opisina who wants to try it, maybe nasa around 30, 40 to 50, let us know. Kasi pwede po natin kayong i-connect sa ating mga
gumagawa. Remember po, ang tela hindi naman government ang gumagawa. Hindi, Meron pong oo. pribadong sector din Yes. na naggagawa ng mga tela na to, which is part of our technology transfer engagement. So, maganda po na ma-connect namin kayo para maramdaman din nila na nanunumbalik pala talaga ang sigla ng pagtetela sa Pilipinas. And Ayan. maybe it will be part of the bigger picture, bigger story na mabuhay din ulit ng ganong kasigla. industriya ng Ang industriya, tela. yes, opo, Yes. dito sa Pilipinas. Oo, kasi pagka buhay ang industriya ng tela sa Pilipinas, hindi lamang po ang nakikinabang diyan yung sinasabi nating mga negosyante, maging yung mga kabukid natin, mga kamagsasaka natin, di po ba, Doc? Yes. Mga weaver, designer, Yes, di po ba? buong-buo po yan. Tsaka Opo. yung MSME na sa panahon ngayon, kailangan po natin tulungan ang Totoo. mga maliliit na negosyante, di ba, Doc? Totoo po yan. Okay. Totoo po yan. So, kapag ganyan, Doc, paano sila magsisimula? Paano po? Yung tinatawag nating PTF value chain. Well, pag marami pong engagement sa value chain ng PTF, pag sinabi natin value chain, Tita Bel, ano ba yung mga produkto? Ano Yes. ba yung mga serbisyo? Yes, Nako, napakahaba po at napakalaki po. Nasimulan ko po kanina mula doon sa farmers na siguro sideline niya ay Sideline. magkumuha ng fiber. Di ba, Tama, Tita Bel? Nakuha niya na yung saging. Huwag mo iwanan yung katawan. May makukuha ang fiber doon. That's already isa na po yan na posible. Tama. Pangalawa, pag pinoses mo yun mula sa fiber at in-extract mo, for example, ginawa mo yung sinabi ko kaninang spinnable fiber, yung pwede nang gawin sinulid, ibang step na naman yun. Dito po tumutulong ang PTRI sapagkat Yes. marami pong mga hubs across the Philippines na tinutulungan yung ating mga farmer groups, farmer communities, even LGUs na magkaroon po ng access sa makinarya. Iyan. So yun po yung isang pasok. Pag may fiber ka na, ipapasa mo, ito medyo industrial naman, pero meron na po tayo, Tita Bel, gawaan ng sinulid sa Ilocos. Dito po, kakalaunch natin noong Nobyembre, yung Vintar Ilocos Norte. Operational na po yung nasa Ilagan, Isabela. At operational po yung nasa Miagao, Iloilo. So may 3 pa tayong operational ngayon. At inaantay lang po natin, ito siguro first quarter sapagkat masyadong busy na naman ang January. Ilo-launch po natin, Tita Bel, ang kauna-unahang RIPIC o kauna-unahang gawaan ng sinulid Wow. sa Kabakan, Cotabato. Ito po ang pinakauna sa Mindanao. At ito po ang magko-connect din. I-connect Yes, natin ito. i-connect natin ito. Sa ating mga nagtatanim ng bulak sa Sarangani. Sapagkat Wow. alam ko po, sa Sarangani, merong ilang mga Uy, hektarya. may listener tayo Yes, kanina. opo. Kaya hindi po kayo nawawala sa kwentuhan Ayun, sapagkat kasama po, yun po ang gusto nating mangyari. And this has always been the message of the DOST-PTRI na ang tela po talaga is everybody's concern. Farmers, LGUs, communities, creatives, designers, and para po tayo magkaroon ng isang vibrant textile industry, vibrant fashion industry, dapat meron po tayong isang malakas na industriya ng pagtetela. At isa pong shout out, Tita Bel, sa ating Yes. mga kasamahan sa Philippine Fashion Coalition Yan. na very, very, very supportive to the agenda of pushing for the textile industry of the Philippines to be revitalized. So, shout out po sa inyo. Napakalaki po ng inaasahan natin sa isa't isa para po ma-push natin itong agenda ng PTF at ng paggagawa ng Philippine textiles na manumbalik muli. Ayan, napapangiti po ako. Alam niyo kung bakit? Siyempre, may mga nag-PPM sa atin, message. Sabi, lalo na si Ian Reyes ng Habay Cavite, kasamang nakikinig sa radyo, ang nanay niya, Amelia Navales Reyes. Hello, hello. Yan ang inaabangan kong maging guest ni Ma'am Bel, si Dr. Julius, kasi pagka siya nagsasalita, talaga naman marami akong natututunan kahit hindi ako nagpupunta sa mga schools, di siya pero pag nasa bahay siya, napakaganda daw kayo. Sabi din ni Jetro Japet, yan ako, long time wait ko na yan si Doc Julius. Hindi, nung last year kasi, in-invite ko naman talaga siya. Kaya lang sobrang busy, sunod-sunod yung, buti nga napagbigyan tayo, Ako. diba? Kaya thankful tayo. Tapos live pa sa studio. Diba? Thank you sa inyo, Jetro Japet and Ian Reyes and Nanay Amelia Reyes. Ayan, meron tayong from, ayun, teka, anong buong pangalan mo? Nida Ungkal Bakali. Ay, Ayan. nako, from Lake Cebu, From South Lake Cotabato. Cebu, South Cotabato. Ayan. Ang Nako, dialect ba dyan? Maayong buntag kan inyong tanan? Alam ko ang Bisaya nakakaintindi naman po sila, but alam ko ang Cebu mga Tiboli kasi. may sarili. Lake Lake Cebu. Cebu is in South Cotabato. Ay, hindi pala Cebu City. SEBU, North South Cotabato. Pero pag Cotabato kasi parang Visayas. Nakakaintindi naman po sila doon. May maayong buntag. Maayong buntag. Oo, May buntag diba? sa tanan sa ating mga kababayan sa Yan.
Mindanao. Yan. At lalong-lalo po yan si Manang Nida. Nako, isa po yan sa mga masugid na mga makahabi na talagang nakakwantitabil. Alam mo bang nag-travel yan from South Cotabato to Ilocos Wow. last year Wow. para po mag-attend sa Philippine Handloom Weaving Festival. Wow. So Ay, kitang nandun siya present. andun siya, she was there, very present. At pumirma na Congratulations. yan, Tita Bel din nandun sa manifesto ng mga handloom weavers. So they are really, alam mo, sila yung mga, pag nakikita mo at nakakasama mo sila, talagang hindi ka makakaisip na umalis sa serbisyo. Ayan. Kasi nakikita mo talagang suportado at kasama mo sila sa lahat ng ating mga advokasya sa institute. Ako, So, Ma'am pagbati sa inyo Nida. dyan. Apo. Ma'am Nida, kahit via Zoom, invite kita. Ayan, Interviewin oo nga. kita, ha? Please, oo. Oo. Kahit via Zoom lang kasi nandiyan ka sa Cotabato, okay lang po yan. Meron naman tayong online guesting via Zoom, ha? Ma'am Nida, ha? Message mo lang ako, Ma'am Nida, ha? Alam niyo na yung aking Facebook page, Bel Surara. You know. Ayan, may mga late tuners kasi tayo Doc Julius, mga galing sa palengke na hinabol talaga, lalo na yung mga avid followers natin. Like for example, si Ma'am Priscilla Bata, nakagagaling lang sa palengke. Yung pong opportunity daw ng PTF para sa mga small businesses natin at startup brands. Paano po yun? Naku, Explain po. actually pag pinag-usapan natin yan, medyo kasi para makausad tayo doon sa value chain, kasi di na tayo umalis doon sa tela. Ang isa sa mga bago po naming programa sa taon na ito, Tita Bel, nag-extend na tayo. Isa one more step, yung mananahi ng barangay program. Wow. At nakakatuwa po ito kasi sapagkat mas napagbigyan po para po sa 2026 na magkaroon ng budget itong programa na ito. Ito po hindi lang tayo magte-train ng mananahi o ng bagong mananahi. Magte-train tayo ng isang mananahi na magiging businessman o businesswoman. Ibig sabihin, alam niya i-manage yung business niya, alam niya gumamit ng tela, alam niyo gumamit ng mga tools para hindi tayo parang 1950s pa rin ng technology sa pagtatahe. May mga access siya sa mga iba-ibang mga digital platforms. So, ito po ay isang bahagi ng ating pag-extend doon sa value chain kanina. So, dito po pwede tayo makipag-engage at makipag-usap. So, pag meron po tayong mga kababayan, for example, baka alam ko may mga nakikinig po mula sa Bulacan, lalong-lalo na sa bayan ng Pandi. Nakita po namin kahapon yung inyo pong napakagandang parang ano ba yung tawag doon, yung parang almost 2 buildings yun na nandun yung ating mga nagtatahi or mga tinahing mga gowns at mga damit. Ito po yung gusto nating mga malink na mga institusyon sapagkat meron po silang direct access sa ating mga kababayan na gustong magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sariling business. So, kahit po nasa textile research tayo, Tita Bel, napakagandang makita na meron tayong produkto doon sa dulo. At yan din naman po ang hinahanap, impact. So, ito pong mananahi ng barangay ang magbibigay sa atin ng pagkakataon na yung Philippine Tropical Fabrics, ma-imagine natin na sinusuot, kabahagi ng ating pang-araw-araw na suot, at magiging kabahagi rin ng ekonomiya ng ating mga LGUs, ng ating mga local governments, at lalong-lalo na ng ating mga pamilya. Ayun. Marami pa tayong malalaman mula kay Dr. Julius Leaño Jr., ang Director 4 ng DOST, Philippine Textile Research Institute, sa ating pagbabalik. Saglit na saglit lang, magpapakilala lamang ating himpilan. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. 11:28 na po, mga ka-Connect. Traveling by air soon? Here are a few quick reminders from Cebu Pacific to help make your journey smoother. Cebu Pacific advises passengers to be at the airport at least 3 hours before domestic flights and 4 hours before international flights. After checking in, proceed straight to immigration and final security to avoid last-minute delays. To save time at the airport, you can check in online using the SEB mobile app or through the Manage Booking section on the SEB website. Available up to 1 hour before domestic flights and 2 hours before international flights. For international travel, remember to accomplish your e-travel form within 72 hours before departure or arrival. Save the QR code and complete customs declaration before landing. Plan ahead, arrive early, and enjoy a smoother journey with Cebu Pacific.
kaibigan, maaasahan, mapagkakatiwalaan. Ito ang DCEC Radyo Agila. Okay. Okay, back to our program, I-Connect. Ako pa rin ninyo na kasama, Mami Bel Surara. And of course, kasama ko pa rin hanggang sa mga oras na ito ang direktor ng PTRI DOSC, si Dr. Julius Leaño Jr. At natuwa, napangiti. Pati yung kasama niya, bakit? Ayan. Hello once again, Doc Julius. Napangiti siya na magsasabi. Hello po. Oo nga, i-connect nga natin, Tita Bel, sapagkat alam niyo ba yung kanina sinabi natin si Manang Nida kung paano siya nakarating ng Ilocos? Sapagkat meron pong arrangement ang ating mga weavers through the Heritage in Flight na program ng Cebu Pacific. Wow. At nadala po ang ilan sa ating mga weavers mula sa Mindanao patungo po sa Ilocos para po maging kabahagi ng Philippine Handloom Weaving Festival. So napakaganda palang connection. I-connect mo talaga. Connect. Connect na connect, Doc Julius. Connect na connect. Opo, at sila rin po pala ang inyong mga tagapagtaguyod sa inyong programa. So, yes po. May Thank programa you po silang Heritage in Flight, Tita Bel. At hindi lamang po yung pagdala ng weavers yung isa sa mga sinuportahan nila, kundi yung pong mga iba nating weaving communities sa iba-ibang location. Lalong-lalo na po yung sa ating mga manghahabi sa Mansalay, Oriental, Mindoro. Napakaganda po nung ating pakikipagtulungan doon sapagkat isa po sila sa mga na-highlight din ng itong Heritage in Flight na programa ng Cebu Pacific. Connect na talaga. At sila din po ang gagawa nung, alam ko galing sa kanila, Aramid ang tawag dun sa tela, Tita Bel doon. At yun po ang magiging official t-shirt ng PTRI sa taong ito. Matutuwa sila. Matutuwa po talaga. Okay. Eto Mustafa Ala Jr. Hello po, Director Julius Leaño Jr. Watching po kami from Maguindanao, Bangsamoro Region. Hello po. Hello po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wow, pag-aaralan ko din yan. Kasi sa ngayon, ang alam ko lang, yung mga pagbati ko sa iba't ibang Radyo Agila station namin Halimbawa, sa Dagupan, Pangasinan, maabig ka ba sa si kaya aman. Ayun, Kaya mga tapos sa taga-Pangasinan. Cebu at sa Davao, merong Radyo Agila dyan. Maayong buntag, kaning tanan, maupay na aga. Hello. Ayan, tapos meron din kami sa Bicol, Marahay na Aldaw sa Indo, Gabos. At syempre sa Katagalugan naman, Timog Katagalugan. Ito naman ay sa DZEL Radyo Agila 1260 kHz. Ay, good morning, magandang umaga. At syempre buong mundo dahil napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube channel. Saan man kayo panig ng mundo naroon. Good morning, good lunch, good evening, good afternoon. Ayan. Eto pa. Ayan. Ako si Ma'am Jen Lanario. Hello po, Ma'am Bel Surara. Galing lamang sa Thailand. Tama ba, Ma'am Jen? Professor din to Professor diyan sa isang sikat na universidad, De La Salle University. Ayan. Wow. Hello, thank you. Pinapanood niya si Doc Julius. Gusto kong makikonek kay Doc Julius. Kasi professor siya. Wow. Tapos, sila Batong Arcana, good morning po. Thank you po for watching. Ayan. Ang next na tanong natin, di ba, Doc, may mga tuners nga tayo, di ba? Sinabi nyo kanina yung sa uniforme at corporate wear sa paglago ng lokal na negosyo. Paano po ito nakakatulong yung paggamit ng PTF? Para sumulong ang negosyo, ang lokal na negosyo. Lalo-lalo na po yung mga nagtatahi, lalo yung mga gumagamit ng mga tela para po sa mga, sa mga iba't ibang gamit. Yes. Hindi lang naman po pala damit ang pinag-usapan natin pag PTF. Kasama rin po ang kurtina, kasama rin po ang upholstery. Well, hindi naman yun parehong tela. Magkaibang tela pa naman. Pero ang ibig sabihin nun, pwede rin pong gamitin sa ganong mga klaseng application. So, napakalawak po ng pwedeng masaklaw ng ating mga katelahan at ang Philippine Tropical Fabrics para po makatulong sa ating mga local businesses. So, yun naman po, pag kunwari biglang
tumaas at naramdaman ng ating mga textile manufacturers na meron talagang demand, abay lalago at magkakaroon din po sila ng mas masidhing mga plano para po siguro maging mas seryoso na mag-scale up ulit yung ating industry. But tulong-tulong sapagkat ramdam naman po natin bagamat napakaliliit na increments, pero ramdam naman po natin na kahit papaano nasusustain ng ating mga initiative yung little volumes that we have now, and we hope na in a very near future, hopefully this year, magkaroon ng isang medyo mas malaking jump doon po sa local production ng ating mga tela. Ayun, well said. Ayan. Eto po, ano-ano po bang mga kasanayan ang kailangan para makapasok din sa PTF industry? Kailangan po ba eksperto agad? Hindi naman po. So, lalo-lalo na po pag nandun tayo sa tail end, yung mga naghahabi, alam niyo po, lalong-lalo na ngayon, alam ko po ay nakikinig at sumusuporta lahat ng ating mga hahabi ulit, naka-tune in. Magandang umaga po sa inyong lahat at isang magandang linggo po sa lahat ng ating mga hahabi mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. At salamat po sa inyong suporta at napakaganda po ng inyong pakikipag-ugnayan po sa industriya, sapagkat hindi lamang po sa kanina weaving, yung skills, kahit pag sa sewing, kahit tailoring. Alam niyo po ito, Tita Beth, nawawala na kasi ito. Halos hindi na yata tinuturo sa high school at elementary, di ba? Dati nakagagawa ko ng t-shirt, polo shirt ko dati. Pero kung nawala man yun, abay, ito po yung mga skills na kailangan natin para po magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan. At binabati ko po pala, Tita Bel, ang ating mga kasamahan mula sa Ifugao State University. Wow! Lalong-lalo na ang kanilang napakagandang presidente na nagdiwang ng kanyang birthday, President Eva, na naimbag na bigat yu apo and happy birthday po, at pagbati po sa lahat ng mga habi sa Ifugao, lalong-lalo ng mga kasama natin sa Ifugao State University. Ayan. Magsi-celebrate tayo this month ng ng Philippine Tropical Fabrics Month, di po ba? Ano po ba yung pinaka-tema nito? Kasi yearly, alam ko, nagko-cover ako dati niyan eh. Yes. Diba? Ano yung tema ngayon? Nako, nakakatuwa po ang tema natin sapagkat parang nung sinabi ko kanina, we're extending the value chain. Last year po, ang tema natin ay weaving circularity. Ibig sabihin po ay we weave together the concept of circularity and sustainability. This year po, we are stitching futures. Di ba? Stitching futures, para po ma-highlight natin yung mananahi ng barangay part ng ating value chain at yung tema na futures, medyo hindi masyadong narinig yung Tita Bel, di ba? Narinig lang natin future, di ba? Isa lang. Pero ang sabi nila, ang sabi nila, hindi lang po daw iisa ang kinabukasan, madami daw po yun. So ito po yung gusto naming i-put forward na isang siguro perspektiba na pag tinignan natin ang industriya, pag tinignan po natin ang ating mga karera, ang ating buhay, ang ekonomiya, meron po tayong futures. Madami. Iba-iba po. Depende kung paano po natin siya ginagawa at paano natin po siya tinatahi. That's why the term stitching futures. So, gusto po namin ngayong taon na to, ma-realize natin na yung mga ginawa natin, Tita Bel, in the last 2-3 years, even 5-10 years ago, napapagdugtong-dugtong ba natin yan at magkaroon ng isang malaking impact para sa atin at sa ating lipunan. So ito po yung tema leading to the 2027 which is actually the 60th anniversary ng PTRI. So, yun 60th po, anniversary. 60th senior citizen na po ang PTRI. May discount na rin. May discount na rin. Meron na po, may malaking pagdiriwang yan. So we're building up po for the next year. But this is also a very crucial year kasi as I said, dito na po natin napapagsama-sama lahat ng ating mga ginawa at lahat ng mga ambag ng ating mga stakeholders, whether weavers, farmers, creatives, designers, garment manufacturers. So we come together. That's why we have to stitch together our efforts and we stitch our futures. Having said, yung team na ganyan, ano po yung aabangan naming mga tagatangkilik po, lalo na po yung mga nakikinig ngayon sa PTRI? Well, unang-una po, itong month, again, is the Philippine Tropical Fabrics Month. As early po as last Monday, talagang nag-kick off na po agad yung aming pong celebration with no less than the DOST Secretary joining us. Also, the 59th PTRI anniversary. And the whole month is devoted to the Philippine Tropical Fabrics. Marami po yan. Please check our Facebook page kasi marami po tayong dialogue, maraming mga meetings happening all in January because all of these are part of the Jumpstart
starting of not just of the year but also yung ating pong celebration. And it will end with the National Textile Conference, which is dubbed as TELACON at the Philippine International Convention Center po sa 27, 28, and 29. At ito po, marami pong discussions. Ito po, hindi na po lecture. So you please come or maybe tune in. We'll maybe put it live para po makita niyo yung mga discussions sa mga issues na tingin natin ay hindi naman, parang wala namang kinalaman. Pero malaki po ang kinalaman ng tela dito. Ayan. Example, Tita Bel, ang tinatawag natin na carbon economy. O, Ayan, diba? carbon O, diba? economy. So pinag-usapan natin yan, even yung blue economy. So Yeah. anong kinalaman ng telang Pinoy? Anong kinalaman ng textiles, Philippine textiles sa carbon economy? So pag-uusapan po yun. Pag sinabi mong carbon economy, kasama dan ang carbon credits, etc. etc. So it's a very huge conversation. Renewable energy, kasama din doon. And then may isa pa doon, sa isa sa mga sessions, kung matandaan ko, is Telang Pinoy, Telang Pinoy, and Sustainable Livelihood Programs. So alam nyo, ang DSWD meron, ang DOLE meron, marami po tayong mga programa, even sa pribadong sektor. Pero paano po ba nakakaapekto ang Telang Pinoy sa ating mga sustainable livelihoods? Meron din pong Telang Pinoy and Human Security. Imagine mo, ano kayang kinalaman ng Human Security and Defense sa Telang Pinoy? So all of these po will be part of the Telacon because these are all part of the futures na nakikita natin para po sa ating industriya. At hopefully po, masamahan nyo kami at makilahok po kayo ng aktibo sa mga diskusyon sapagkat, as I said, and always is saying, kasama po tayo lahat sa paggawa ng ating mga kinabukasan. Ayan. Alam mo to, si Ma'am Cherry Rose Apilado, na Vice President po ito ng Briton Containers, na nanonood sa atin. Sabi niya, hello Ma'am Bell, watching from Nueva Ecija. Alam niyo po, Wow. may mga tauhan sila, tapos may kampanya. Medyo na late siya dahil may mahalagang gagampanin na, syempre Sunday, we understand. Alam mo po, Ma'am Chari, yung binanggit kanina ni Doc Julius, pwede mong suotan yung mga kawani mo po ng dress, uniform. Sabi nga po kanina ni Doc Julius, unahin lang nila yung government, tapos yung mga private, pwede naman. Like you po, Ma'am Cherry Rose Apilado ng Nueva Ecija. Ayan. Vice President yan ng Briton Containers ng Philippines. O, diba? Thank you for watching. Siyempre, thank you for watching din, Mami Esther Dizon. Ako yung mga talaga namang hindi nanonood. Nanonood ngayon. Natatouch ako. Mami Esther, thank you. Ano na siya noon pa po siya sa Maligaya Building pa lang kami na avid follower na namin yan. Tapos, si M. Smiley, hello, shout out po sa lahat ng mga nanonood. Shout out daw po, ayan. At ito na naman ang fan mo, Jethro Japet. So nice to have you back po, Doc Julius. Wow. Ay, maraming salamat. Jethro Japet and nga. family yan. Maraming salamat po. Salamat Ayan. po sa pakikinig at pagtsatsaga sa kwento ng Telang Pinoy. Ayan. Siyempre, may pinapa-shoutout siya sa Wedge Famdom. Happy Sunday po mga classmates. O, di ba? May mga classmates siyang nanonood sa atin. Thank you. Ayan, eto pa yung tanong natin. Ano bang mga aabangan ng ating mga kababayan sa ating pong paggunita sa ating pong PTF Opo. month. Opo. Liban po doon sa mga nakalagay sa Telacon celebration po, which will end, as I said, in January 29 sa PICC. Marami pong bagong programa ang ilalahad at i-launch ng PTRI po. Nabanggit ko na kanina, yung mananahin ng barangay program. So, lalong-lalo na po ngayon, napakagandang plataforma, Tita Bel. Pag meron po kayong makakilala o meron po yung may interest na magkaroon po ng bagong perspektiba. Kasi bumabalik po tayo. Tingin ko ngayon, parang nanunumbalik yung interest natin sa mga skills. Yes. Di po ba, Tita Bel? Parang, kasi kukunti na rin ngayon ang mga kosturera. Kukunti na rin yung mga nagtatahi na, and pag nagtatahi, sana yung nagtatahi na marunong. Alam niyo po, kasi minsan, madali namang magtipa sa makina, pero yung iba hindi masyadong sanay. So, gusto po natin, liban sa kasanayan sa pagtatahi, may kasanayan din sa pagninegosyo. So, if you're interested with the mananahin ng barangay program, uunahan ko na po yung aming Telacon launch. Let us know po, makipag-ugnayan kayo sa Facebook page namin sapagkat gagawin po itong nationwide. At mapalad tayo, Tita Bel, sapagkat kasama po yung mananahin ng barangay sa 2026 budget ng PTRI. Wow! So, napakapalad po namin. It was part of the late negotiations po yan para po ma-include sa aming budget.
pero napakaganda po sapagkat marami definitely ang matutulungan. So we'll try to align with LGUs, we'll try to align with some of the groups, even organizations po para po sama-sama tayo na makinabang doon sa programa na ito. At sana po makadevelop tayo ng mga bagong henerasyon ng mga Pilipinong mananahi na nagtatahi hindi lamang, alam mo, as I said, hindi lang nagtatahi para pagdugtungin yung tela, pero nagtatahi ng mga tela at mga damit na magagamit natin na naangkop sa ating level, alam mo yun, ng pagkapasyonista. Ang Pinoy, alam mo, magaling magdamit yan. At higit sa lahat, mga mananahi na pinagtatagpi-tagpi nila ang kanilang mga pangarap. Ayan, ako. Alam mo po, Doc Julius, ang daming nga nakikinig sa radyo na interesado po talaga sa binanggit nyo kanina. Hello po sa inyo ha, lalo na yung mga avid followers, mga senior citizens of the Philippines, ang PTRI senior citizen na rin sa this month ba? Yeah, next year po. Year. Next year. Naghahanda na po kami. Sana, di ba, pag nakaka-reach ng milestone kasi talagang malaki ang kailangan ding ipakita, Tita Bel. Alam mo, you have been 60 years in government, so dapat 60 years worth din yung iyong impact. So, sinisikap yan ng PTRI na mapunan at maipakita na talagang hindi naman po nagkamali na ang investment ng taong bayan at ng gobyerno sa PTRI ay napapakinabangan ng lahat. Ayan, Mylene Yames Castro. Hello, Kabel. Sabi niya, hello din po. Thank you, ho. Ngayon ko lang nakita si Mylene sa Facebook. Thank you. Kasi guest natin si Doc Julius. Interesado sa Telatalk. Di ba? Telatalk. Ayun, oh. Ayan. So, sa mga nakikinig na late tuners, kakabukas ng radyo, pwede po ba nating i-emphasize, bigyan diin, ano yung kaugnayan ng industriya ng tela sa paglago ng ekonomiya ng bansa para naman ma-inspire sila lalo? Alam niyo po, ang tela or Philippine textiles in the 50s and 60s was one of the largest industries ng Pilipinas. Kasama po ito doon sa ating recovery after the war. So ibig sabihin po, proven po yan sa lahat ng mga ekonomiya, hindi lamang po sa Asia, kundi sa buong mundo, na ito po ay may malaking impact hindi lamang sa pag-generate ng export, Yes. kundi ng empleyo ng mga tao. So Yes. with the textile industry, we can expect more employment, we can expect foreign remittances, we can expect a local market to supply kasi so import substitution lahat po ng mga tela at damit na sinusuot natin, for sure, more than 90% yan, hindi natin yan gawa. So ibig sabihin po, may pagkakataon tayo through our the textile industry na masuportahan yung garments industry natin na Yes. namamayagpag. Yes. Itong garments industry natin ay challenge din siya but it remains to be afloat kasi nga, as I said, talagang iba ang artistry at creativity ng Pinoy. Pero ang tanong, saan galing yung Saan materials mo? galing? Yes. Sayang, di ba, Tita Bel, kung galing Oo. lang sa labas. So, Correct. why not produce our own? Yes. Maybe not all, pero at least man lang a portion of that ay napakalaki po. As I said, paragi namin sinasabi, 100 at 110, almost 100 and marami pong milyong Pilipino ang meron ang nasa Pilipinas. Lahat tayo nagsusuot ng damit. Hindi Yes. pa naman po siguro tayo maghuhubad in the next 2 years, di ba? Apa. So ibig sabihin, lahat tayo ay market, lahat tayo ay sure market ng ating mga tela. So magkaroon lang po tayo ng kaunting siguro a little in our hearts na bigyan ng pagkakataon ng ating local industry. Abay, for sure po, makaka-create siya ng napakalaking impacts. That's why we really believe and we really stand by the proposition na ang textile industry natin ay isang malaking contributor to economic growth, progress, even gender equality, and even in providing opportunities for women and the countryside. So, ito po ang mas malaking vision at mas malaking proposition po ng Telang Pinoy at naniniwala po tayo dito. Ayan. And syempre, bago po kami magtapos, imbitahan na po natin ang mga ka-connect po natin sa mga activities po na isasagawa para sa 2026 Philippine Tropical Fabrics Month po. Okay, abangan niyo po sa DOST PTRI Facebook page ang ating pong mga aktibidades para po sa isang buong buwan na pagdiriwang ng Philippine Tropical Fabrics Month sa taong ito. At magtatapos po ito sa Philippine International Convention Center. Inaanyayahan din po namin kayo. Makipag-ugnayan po kayo para po ma-reserve natin yung slots if ever you want to join us physically at the PICC. At liban po doon ay gusto ko pong banggitin lahat ng ating mga kasamahan, kababayan na kabahagi ng ating industry
industriya. Lalong-lalo na ang ating mga habi na patuloy na sumusuporta. Ito nga lang, Tita Bel, Sunday naka-tune in daw sila lahat. So, thank you po. naka-tune in sila. Salamat. Oo, so very, very warm and very, very supportive as stakeholders. So, asahan niyo po na ang PTRI hanggat sa ating po makakaya ay patuloy po na magsusulong ng ating mga programa para po sa ating mga kababayan. At alam niyo po na hindi po yan salitang lumilipad. Alam niyo po na talagang we are really on the ground. So, abangan niyo po ito at sana po ay matunghayan niyo rin po yung mga bagong programang ilo-launch natin at makabahagi rin po kayo doon. Sama-sama po tayo palagi para sa mga ganitong mga inisyatiba para po sa industriya. Ayan, may question lang Yeah. nakalimutan ko itanong to Sabi, pakitanong nga Bel kasi meron siya nakikita sa mga, yung kapag ka merong tiyanggi-tiyanggi, Yes. tapos may mga blazer, lalo na nung holiday season. Yes. Yung tela, galing din ba yan sa paghahabi or sa PTRI din? Yung mga handloom movement, opo. Sabi, kasi sinama ako, tapos nanonood lang ako. Kasi PD sila ng PD. Ayaw kong pumili. Baka may magustuhan ako. Hindi ko kaya yung budget. Diba? Sige, sila na lang. Yung isusuot lang na gano'n. Tapos any pang loob, maganda. Di ba? Naka-black. Bolero lang siya. Yung bolero, yan. Ano yan sa PTRI din? Actually po, hindi naman natin sinasabing PTRI yun, but definitely po, malaki ang pagkakataon Malaki, na diba? handloom woven products po yun ng oo. ating mga kasamahan sa iba't ibang lupalop Oo. ng Pilipinas. So, usually po, itong ating mga habi, pinako-convert na rin siya ng RTW. Parang itong suot ko, Tita Bel. Opo, Alam mo ba yan ito? nga po RTW po ito ng Oo. Abra. Oo. Actually, nagustuhan ko yung kulay kasi nga magpapasko, kaya ko binili. Holiday season. Holiday season, oo nga pala. At usually po, red is the color of celebration. So parang sabi ko, ito nga, kuhanin ko nga ito. And I don't usually buy. Pero nakakatuwa na supportahan mo sila sapagkat Yes, tumatawid naman na po. Tumatawid, Opo, mula sa paghahabi lang. Sa paghahabi, sa pagtahi. So napakaganda po ng mga produkto. So sabi ko, ito yung mga segment ng market na pwedeng madala sa Maynila. Yeah. Yun po, most likely po yan, handloom woven products yan. Pero po, meron ding iba na minsan gumagaya. Kaya isa rin po yan sa mga Yan, yung mga kasama fake. sa fake. Oo. Fake, Kasama sa manifesto ng ating Yan, mga weavers oo. na sana wag natin tangkilikin yung fake Yes, sapagkat oo. nawawalan po sila ng pagkakataon. So siguro in a different situation, Tita Bel, baka sa mga susunod na pagkakataon pupunta rin ulit kami dito Yes. para i-discuss yung manifesto ng ating handloom oo, weavers oo. sapagkat ito po ay isang mariing pagtutulpo rin po nila sa mga fake na mga tela na ginagamit natin para sa mga Filipiniana natin. Alam niyo po, minsan yung iba hindi alam na fake pala yan. Ako, hindi namin alam yan. Yun, kaya dapat malaman din po natin kasi minsan tumatay yung mga balahibo Yes, ko po mga kababayan kasi alam namin na pag may mga fake na lumalabas dyan, nawawalan po ng pagkakataon ng ating mga weavers. So, sana po tangkilikin din natin yung authentic. Doon po papasok si PTRI, Tita Bel, na matulungan ng ating mga consumers na malaman na fake ba yan? Or talagang galing to ng Ifugao? Or galing ba to ng Mindanao? O galing ba to ng Ilocos? So, yun po yung ating patuloy na pakikipagtulungan. Hindi lamang po with PTR, even with other government agencies para po maprotektahan ang ating mga manghahabi. Mahal po namin sila, kaya po talagang sa lahat ng pagkakataon ginagawa natin na maprotektahan po ang kanilang mga ginagawa. Kung may fake news, meron din fake news. Yeah, di ba? Kaya nga So, labanan natin yung mga fake. Labanan natin yung mga fake na yan. Okay, baka may nice kang batiin before we end, Doc Julius. Oh, well, isa lang po malakas na pagbati din sa aking Yung mga kasama kasama mo sa... dito, Oo nga, si Reyna ng aking road Reyna. manager at Ang Reyna. Oo. mahaba pa ang aming araw ngayon. Marami pa Road manager nga Opo, saka yung aking po mga kasamahan sa Philippine Textile Research Institute, always naman po na sa pag-January parang December din, Oo Tita Bel, nga, kasi correct, we correct. always start in a very Yes, high note, yes, very high oo. spirit. So pagbati sa kanila, kasi alam ko yung iba dyan nagtatabaho at naggagawa ng mga assignments namin for Monday, for tomorrow. Yes. Sapagkat marami rin pong mga ginagawa pang pagpaplano. Yes. So shout out to you. Alam po natin na lahat tayo ay nagsisikap na mapabuti, mapaganda ang pagtatanghal ng 2026 Philippine National Textile Convention. At Ayan. sana po maging successful ito. And alam ko, Tita Bel, alam mo yung mga kasamahan ko, mas bata sa akin yung Yes. mga ito. So, mas energetic yun. So, Yeah. I really believe na they are the future of the institute at nawa ay hindi sila manawa at mapagod masyado kasi January pa lang. Na January pa lang. Marami-rami pa ito hanggang next year to kasi magsi-60th anniversary. So, mabati ko sa kanila. And all the other DOST officials and employees across the Philippines,
alam po natin ang agham, teknolohiya at inobasyon po ay katuwang ng ating mga industriya sa pagsulong at maging totoong kabalikat at kabahagi ng pag-unlad ng ating bansa. So pagbati rin po sa inyo mula po sa Batanes hanggang po sa Ulo. Ayan, di ba? Bumati si Doc Julius. Batiin naman natin ng advance happy birthday sa Friday. Isang masayang tugtugan ng happy birthday dyan, Jonas. Kay Dr. Julius Leaño Jr., Director 4 ng DOST PTRI. Happy birthday Nako. advance Oo sa nga Friday. po. Di Oo ba? nga, 24 years old. 24 years old na siya. Ayan, para sa inyo yung song na yan, no? Oo, thank you po. Thank you. Happy birthday, Doc Julius, in Salamat po. advance. Oo nga, Ayan. thank you po. Ayan na po ang kabuuan ng aming programang i-connect ka. Na-i-connect talaga lahat-lahat ang ating mga nakinig sa mga sinabi ni Doc Julius. Thank you so much po once again. At syempre, marami pa kayong ganap sa araw na ito with Reyna, of course. Sa pangalan po ng aking nakatuwang, Jonas Pascual. Thank you, Jonas. At yung mga nasa Ubando, doon sa Bulacan, transmitter namin, si Ronel. Sabi niya, Ate Bel, galing-galing talaga ni Doc Julius, no? Pagka yan, di ako nakakapagluto. Kasi pag nagluto ko, hindi ko napapakinggan. Oo nga, Ronel. O, di ba? Makapagluto. Ay, galing magluto ni Ronel. O, puro dahon-dahon lang niluluto niyan. Kasi sa paligid ng transmitter site namin. Oo, may puro mga gulay. alugbati, talbos ng Ako. kangkong. Ako, talbos ng magiging kangkong. kaibigan ko yan kasi Ilocano City. Ayan, ako oo. eh. Tapos sa banda ron, may dagat. Oo. Palit lang. Tilapia, huli Wow. lang. O, diba? Yan. Yan, Ronel, ha? Diba? Nagluluto na siya. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa aking mga kaklase sa Jose P. Laurel High School, Batch 77. Thank you naman. Kahit sa radyo sila nakikinig. Thank you. Ganon din sa mga taga-FEU ng mga kaklase ko, kabatch ko. Far Eastern University. Hello, Tess. Hello, sa iyong apo, si Flory. Yan. Kay Nomer, kay Tonton, kay Yanyan, kay Olin, kay Ayi, kay Phoenix, kay April, kay Dodi, kay Liza Martizano, thank you so much. Sa Gallianera family at Villacorte family. Naku, salamat po sa pagmamahal. We love you po. Stay safe, stay healthy. God bless. Mwah! Susunod po ang programang Kantahan Na. Ang mga kasama natin dyan, si DJ Ian Agsalud. Alas 12 po yan, hanggang alas 2 ng hapon. At nakita ko na yung mga magiging guests. Nagpipicture-picture na sila. Bye everybody! Bye Doc Julius! Ay, Bye salamat po. Reyna! Oh, Thank you. meron pa, may paabot Thank pa. you po. Thank you po. Okay, thank you. Bye! I-connect, pagkonekta sa iba't ibang personalidad at mga sektor ng lipunan, makabuluhang usapan at inspirasyon na bubusog sa inyong pananghalian. I-connect kasama ang Mami ng Bayan, Del Sorara at ang buong Konekada. I-connect tuwing linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa himpilang paborito ng bayan, DZEC 1062, Radyo Agila.